inilaglag ng Diyos, kung saan tayo iwinala ng Diyos, kung saan tayo inalis ng Panginoon sa lugar na yan, sa position na yan, wag na nating balikan. Amen. Bakit? Kasi may mas magandang plano ang Panginoon para sa'yo. Amen. Amen. Bakit mo balikan ang isang bagay na kung saan doon ka na nilaglag? Inalis ka na doon kasi alam niyang mapapariwara ang buhay mo doon. Follow the lead of God. Inalis ka na, wag mo nang balikan. Ako, inalis na ako doon sa lugar na yon. Bakit ko pa babalikan? Yes, gusto nating makilala ulit tayo. Gusto nating maging, kumbaga, maibalik yung pagtingin ng tao sa atin. Pero huwag tayong magmadali. Kasi, mas maganda yung hinanda ng Panginoon para sa'yo. Para sa atin. Diba? Katulad ni Jasper, sabi ko nga sa kanya, huwag kang magdamdam kung hindi ka inilagay or hindi natuloy yung pagka-field supervisor mo dyan sa trabaho mo na yan. Kasi, may mas magandang plano ang Panginoon sa'yo na yung position mo mas higher than the position from your previous work. So, sa atin lahat, ganun tayo, kung saan tayo inilaglag ng Panginoon kasi alam natin na iniwas na tayo, balikan mo pa? Amen po ba? Amen. Okay, sino pang may dito? May idea? Si Sir Mark nga? Kasi nag-aaral to ng pastor eh. May idea ka kung saan sa mga bagay na experience katulad ni Brother James, hindi pinagtagumpay ng Panginoon pero may mas magandang position siya. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon lang magsalita. Ako lang po. Kasi pinapatayo po ako ng Pastor Alma. So, hindi naman sa ganun na napilitan. Magsalita na lang. So, sa lahat na hindi pa nakilala sa akin, I am Mark Maglasan, former military officer. So, isa po akong officer na sundalo. Pero kaya nga hindi ako nagsasalita dyan sa baka makilala ako. Pero ngayon sasabihin ko na sa inyo. So, sa kaastigan ng puso ko, nung dinala ako ng Panginoon dito, dahan-dahan po siyang nanlambot. So, sabi ng Panginoon, kung gaano kaastig ka noon, nung nasa military ka pa, kasi I'm 25 years in the service. So, 25 po akong nakipaglaban sa mga masasama. Hindi yan nasa gobyerno tayo, pero hindi naman sa gano'n na naisip ko, bakit ako laging ganito? Pero naranasan ko yung ilang beses ako na landmines, 2 beses ako na landmines sa sulok. Encounter ko, first encounter ko sa Siraway sa Muang del Norte. Akala ko hindi na ako makapag-birthday kasi nag-umpisa yung encounter June 2, natapos ng June 7. Hindi ako naniwala noon, ng mga sundalo, na araw-gabi ang bakbakan. Pero nung pumasok na ako sa sundalo, totoo pala na araw-gabi, gapangan sa gabi, sa araw, iba din ang maneuvering. So, sa madaling salita, tumataas yung balahibo ng ko dahil siyempre maraming namatay sa amin. At saka marami ding namatay sa kalaban. So, sabi ko, bakit nagpatayan tayo na pareho lang tayo mga Pilipino? Diba? Pero dahil sa lumabag sila sa batas na kinalaban nila yung gobyerno, so napilitan kami kasi nasa gobyerno tayo. So nung wala na ako sa serbisyo, dito na ako, sabi ko, iba yung buti na lang, dinala ko ng Panginoon dito. Bakit? Kung tinutuloy-tuloy ko yung serbisyo, baka wala na rin ako ngayon. Yes. Kasi last na encounter ko doon sa Maguindanao, 2017. So ako yung nagdala sa trupa. So, andyan ako sa loob ng simba, yung tangkiligera. Andyan ako ako yung nagkukuman sa mga tao ko. Ngayon, positive yung target, isang trailer na yung mga baril nila at saka andun din sila, fully equipped sila.
Ang mga firearms nila, machine gun, M14 at saka mga armalet lahat. At saka landmines. So, sa madaling salita, ako yung nangunguna doon. So, naggapan sila kasi ang dinadala ko, tangke de guerra. Hindi naman nila basta-basta matugis yung tangke ko kasi bakal yun eh. So, tumatakbo sila. So, doon, yun yung last ko na encounter. Tumayo na naman yung buwan ko kasi siyempre, nung nakuha ko yung isang pan, andun yung mga media. Nakilala na naman nila. So, kaya nga, nag-ano ako ng glasses, laging nag-kan kasi siyempre, baka mamukhaan nila ako na ako pala yun. So, andun yung ABCBN, GMA. So, madaling salita, nagpapasalamat yung mga taong bayan noon. Kasi kung hindi nila nakuha yung marami namang namamatay na mga may-ari ng mga lupa. Kasi pinagkukuha nila yung mga lupa na mura. Kasi ang ganito ang strategy nila doon eh. Kung for example may malaking lupa ka, manang, bili namin yung lupa mo sa ganitong halaga. Ngayon, ang ayaw mong bilhin, manang, meron kaming kalaban. Ngayon, may bahay kami dyan. May ano kami. Baka mamaya, madadamay kayo. Ngayon, ayaw kong pang-ibigay, gumagawa sila ng paraan na mag-encounter sila doon pero walang buwan. Eh ikaw natatakot ka. So ibibinta mo din yung lupa mo. So ganun na nangyayari. So sa madaling salita, short ko na lang kasi baka mamaya abutin din ng alas 2. Kasi pag ako ang nagsalita, kaya nga ayaw kong magsalita sa harap. Kasi pang matagalan yung ano ko, para akong isang politiko. Kasi matagal talaga ako matapos. Kasi hindi matatapos yung mga... Shortcut mo na lang, sir. So, i-cut ko na lang. Kasi ganito, nagpasalamat ako na siguro, yung linya na yon na ano lang sa akin, pina-experience lang ng Panginoon sa akin. Okay, naranasan mo yung buhay na ganito, na sa matinding kwan. Totoo yan. Ako hindi ako nagmamayabang. Yung encounter na harap-harapan, ganitong ganyan. Yung mga bala, gumagana lang. Hindi na yung putok yan. Bum, bum, hindi. Yung mga bala, humahangin na lang yan sa'yo. Isang gang ka lang yan. Gumanan lang yan sa'yo. Pero dahil anak ka ng Panginoon, hindi ka natatamaan. So, sa lahat ng kwan ko, yun lang yung encounter ko sa Sulu, 2004, na lumabas yung dugo sa tainga. Dahil sa lakas ng impact ng landmines, sinapit yung daan. Isang balde yung landmines nilagay nila. So, may patay din sa amin. Sa akin nandun, 3 buwan ako na hindi makarinig. So, kaya nga sabi ko, nag-aaral ako ng theology. Kaya sabi nila, gusto ipapractice ng mag-practice ako sa gitna. Pwede naman, pero ang sa akin, hindi pa kasi ako tapos na, hindi ko pa tapos yung theology ko. So, makaabutin ka ng 5 oras. Pag once na, pag natapos ko na yan, pwede na ako magsalita sa gitna, sa harap. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ay, ngayon, sir. Retire na ba kayo? Iniskaso ko pa lang. Yes. So, yun ang experience niya. Thank you, sir. Meron din po akong message. Dahil po, yung asawa ko, maganda yung trabaho niya dati. Kasi nasa Pan po siya, Pan Pacific Hotel po siya sa Malate. Medyo magandang sahod doon. Tapos, nagka-pandemic po siya. Ngayon, nag-close po yung hotel na pinagtatrabaho nila kayo. Tapos noon, sobra akong naiinis sa kanya. Sabi ko sa kanya, ayan ang sabi ko sa iyo, kasi noon, mag-apply ka sa government, mas maganda, hindi ka mawawala ng trabaho, sabi ko. Kasi, doon po kasi sa pinagtatrabaho ko niya dati sa hotel, malaki po kasi ang sahod doon, tapos malaki po ang tip. Kaya lang, ang asawa ko, naging blessing din na nag-close po yung hotel. Kasi yung pinagtatrabaho ko dati nila kaya, nandun po lahat po ng bisyo na hindi maganda, mga inuman, kasi meron pong bar, meron pong sugalan, parang may casino po doon, tapos babae. Doon nga po niya namit si Manny Pacquiao. Kabit po niya rin si Alamina.
Kasi umuwi ng bahay. Kaya naman. Nakita ko na ng personal si Manny Pacquiao, sabi niya. Oh, sabi ko, oo, sinamahan ko pa ng inyatid sila sa room. Kapit pa lang yan si Aramina. Oy, bigatid pa lang, dahil pa lang pandang, sabi ko. Tapos, minsan, umuwi na naman. Kasi puro artista po kasi pumunta doon. Sina Bayan Nagbayani, si Sarmontano, lahat po mga artista. Kasi kung may mga special events, mga artista doon po nila ginaganap. Tapos yung pong mga mayayaman, bawa yung si Kakchong, yung may-ari po ng Jollibee. Pag may meeting, doon po nila ginaganap. Tapos sabi ko, uy, ang ganda din pala, di ba sabi ko sa'yo noon sa government ka, sabi ko, kasi pag nag-tip po sila doon, marami, tapos ilan kung nakasign sila sa gabi, hati-hati po sila. O, dahil mo pa ako, sabi ko noon, kay Lakay. Tapos, maraming mga negosyante na doon nila ginaganap yung mga meetings, gano'n. Di, ang laki po ng mga tip. Sabi ko sa kanya, oy, dyan ka na lang, huwag ka nang mag-apply ng government, sabi ko ng pastora. Tapos nangyari po na, biglang nagka-pandemic po siya. Di nag-close po yung hotel. Sobrang nainis ako nung kay Lakay. O, yan kasi sabi ko nun, dapat nag-apply ka na sa government, sabi ko. Tapos nun, nung nag-close po yung hotel na yon at nagka-pandemic, yung tagal pong nabakante sila kay mga umabot po ng 3 years. Kasi parang nalugi din po yung hotel kasi ang dami pong mga nagtatrabaho doon, ang dami nilang binabayaran. Kurinti nga lang daw po noon, umabot po ng 5 million sa isang buwan. Di nag-close po yung hotel na yon at 3 years hindi pa siya nagbubukas. 3 months ako pala. 3 months din na nawalan ng trabaho sila kay. Tapos sabi niya, parang mahirap nang makarecover yung pinapasukan ko, sabi niya. Mag-apply na lang ako ng iba. Ngayon wala namang ma-apply sila kasi wala pa pong open na mga trabaho niya. Tapos biglang tumawag po yung kapatid niya. Mayroon trabaho, sabi niya. Applyan mo kanya. Dinatanggap naman po sila kayo. Malit nga lang po yung sahod, pero mas marami po siyang vacant o yung day off. Blessing din po yun na lumipat sila kay sa ibang trabaho kasi nagkaroon po siya ng pagkakataon na makasama kami. Kasi pag nung nasa hotel po siya, isang araw lang po ang day off niya. At blessing din po yun kasi po sila kay naging aktibo na rin po siya sa church. Nagkaroon po siya ng time, oras sa Panginoon. Amen. Yes, that's the plan of God. Na God. po sa kinapastora. Yes, amen. Alam po ni Sister Aquilon kasi doon nagtitouch yung anak niyang binata. Tapos, lagi na po siyang may time. Amen. God. Kasi nung nasa hotel pa po siya, Wala siyang time. wala po siyang time na mag-church. Nakaya po ngayon ma-straight na 5 months wala na pong church dahil po sa trabaho niya kasi lead month kasi siya doon, may hawak po siyang mga tao. Sabi niya, hindi na ako nakakapag-church kasi kahit linggo may trabaho ko, sabi niya, hindi na rin ako pwedeng mag-day off, sabi niya. Ay, kakalungkot naman, sabi ko. Sabi mo, makiusap ka na mag-church ka, tapos balik ka. Hindi pwede kasi mahigpit po kasi may-ari, Indian po kasi may-ari nun. Tapos, ngayon po, sila kahit din po ako, kahit na hindi ganun kalaki ang sahod niya dati, kahit na maliit lang ang sahod niya ngayon, nakaka-serve na siya ulit kay God, nag-preach pa po siya. Tapos, nagkaroon na rin po ng time sa bahay na magkaroon kami po ng fellowship, nag-sharing ng Word of God. Dati po, malaki pong sahod nila kayo noon, parang kulang pa noon. Ngayon? Kasi nakuha kaming gumastos na maluho. Yes. Ngayon, kunti lang ang sahod nila ay. Pero abundant. Ang pinagtataka po sa amin, sobra pa. Amen. Puri naman ang Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi ko rin po, tsaka sila kay, blessing din pala. Buti nag-close na yung hotel na yon, nagkaroon pa ako ng oras sa pamilya ko, sabi ko na pastora. At higit sa lahat sa Panginoon. Kaya blessing din po yun. At nag-close po yung dating trabaho nila kay. Kasi nagkaroon po siya ng,
na po siyang Panginoon. Kung pwede, ma-invite po siya, lalo na po sa mga patay, mag-share po siya ng Word of God. Amen. Nagagamit na siya. Napakaganda po yun. Masaya po siya kasi balak din po niya magpastor. Amen. Yes. Okay. Ayun lang po. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan na natin lahat ng mga ideas na share sa atin. So, yun. Ang Diyos, inalis siya doon para ma-fulfill yung plan ng Panginoon sa kanya. Si Sir Mark, umalis sa serbisyo dahil may mas magandang plano ang Diyos sa kanya. So, yung tagal niyang magsalita, pang lecturer. Kasi marami siyang mga ideas na ibibigay. Pag nagpastor yan, magiging lecturer yan. Di ba? Si Brother James, yung experience niya, inalis ka ng Diyos doon sa SK mo na pinaplano mo. Remember this. Pakinggan natin ito. Itatak sa ating isipan. God will destroy our plans in order to fulfill His plan for you. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Huwag mo nang asamin kung saan ka nilaglag ng Diyos. Huwag mo nang asamin na balikan kung ano yung bagay na kung saan inalis ka ng Panginoon. Dahil, alalahanin natin, mga kaibigan, mas maganda ang plano ng Diyos na naghihintay sa iyo. Huwag lang natin apurahin ang kanyang plano. Step by step, kung nahihirapan ka ngayon, time will come. Matatagpuan din natin or marireach din natin yung finish line. Purihin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, alalahanin natin. God will meet all our needs, not our wants. Kaya sa umagang ito, ang salita ng Panginoon ay pinahagi ko sa inyo at dito tayo magtatapos. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi dito, dapat tayong humugot ng lakas mula sa kanyang salita at lumapit sa kanya sa panalangin. So dito ang kapangyarihan ng panalangin at salita ng ating Panginoon. Kung ano yung nasa harapan mo ngayon ay binigay ng Diyos, kung ano yung trabaho na nasa harapan mo ngayon, pagbutihin mo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon at 100% magtatagumpay tayo. Amen. Shall we all stand together? At awit nga po tayo ng isang awit. Kay buti-buti mo, Panginoon. Awitin ka natin ito na may pasasalamat sa Panginoon. Awitin natin ito ng buong puso na napakabuti niya dahil kung hindi siya mabuti sa atin, marahil doon sa bagay na kung saan tayo inalis ng Panginoon, baka napariwara na ang ating buhay. Inalis tayo doon sapagkat meron siyang isang napakagandang plano sa atin. Huwag na tayong balikan, huwag na nating balikan kung saan tayo inalis ng ating Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Lot noon, na noong panahon na ang sabi ng Diyos, umalis na kayo dyan. So noong yung asawa ni Lot, tumalikod at tinignan yung kung saan siya inalis, anong nangyari sa kanya? Naging asin. Dahil inalis ka na ng Panginoon dyan eh, bakit mo paharapin? Bakit mo pabalikan? Mas mapapariwara ka. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, maraming salamat sa mga ideas na nagbigay sa ating inspiration. Don't look back. Don't look back. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Purihin ng Panginoon. So lumapit tayo sa Kanya. We need the presence of God. Glory to you. Napakabuti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat
salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Kung minsan iniisip namin ang maaring sabihin ng tao sa amin na bakit kami bumagsak, bakit kami naalis, bakit kami nawala doon sa trabaho na aming pagtrabahuan, bakit ang plano namin hindi na-fulfill. Ngunit maraming salamat sa iyong pangako na may mas maganda kang plano sa amin, Panginoon. Kaya kung ano man, Lord, ang amin pong hinaharap ngayon na trabaho, ano man, Panginoon, ang naiatang sa amin ngayon, sa aming harapan, tulungan mo kaming mapagtagumpayan ito sa tulong mo, Panginoon. Bigyan nyo kami ng karunungan lagi, araw-araw, upang masumpungan po namin lagi ang tagumpay na nagmumula sa iyo. I-bless nyo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi kami malalayo sa iyong presensya, kundi mapalapit pa kami sa inyo, Panginoon. Kahit gaano kalakas ang hangin na tila hahapyaw sa aming pananampalataya, tulungan nyo kami, Panginoon, na kumapit sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay habang kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ibinibigay po namin ang natitirang araw, natitirang panahon, natitirang oras sa amin sa iyo, Panginoon, at kami ay kakapit sa iyong pangako. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hinihiling ko ngayong birthday celebration